Nagsisimula ang kwento kung saan si Amanda Waller ay balik na naman sa kanyang mga gawain at sa pagkakataong ito, naghahanap siya ng paraan upang sadyang mailipat ang sarili sa ibang mundo at magiging isekai at habang bukas ang portal, binalaan siya ng mga siyentipiko na mababa ang antas ng enerhiya upang mapanatili ito, pero hindi siya nag-aalala at sinabing dagdagan lang ang supply ng kuryente. Nag-aalala pa rin ang mga siyentipiko sa maaaring mangyari kung labis na ma-stress si Amanda. Pero para kay Amanda ang batang ginagamit nila upang buksan ang portal ay isa lamang kasangkapan upang makamit ang kanyang mga layunin. Nabalitaan ni na Joker at Harley ang libreng pagkakataon na makapasok sa ibang mundo at agad silang pumunta dito. Isipin mo ang kaguluhan na kanilang magagawa kung magkakaroon sila ng kakaibang kakayahan pero bago sila makarating, hininto ni Harley ang sasakyan at sinabi kay Joker na dapat silang huminto muna at mag-inom ng alak dahil mas masaya ang pakikipagsapalaran kapag lasing. Pumasok si Harley sa bar pero mas tahimik ito kaysa sa kanyang inaasahan at kahit na nagtatapon siya ng mga nakaw na pera, alam niya agad na may kakaiba at lumapit siya sa bartender at nagtanong kung nasaan si Kay, at sinabi ng bartender na may sakit ito. Gayunpaman alam ni Harley na hindi nag-e-exists ang taong tinutukoy niya, kaya alam niyang isa itong bitag at nagkaroon ng gulo at sinabi ni Harley kay Joker na huwag pumasok dahil hindi ligtas, samantala ay nagsisimulang maging hindi kontrolado ang portal ni Amanda, pero patuloy niyang sinasabihan ang mga operator na dagdagan pa ang output ng kuryente. Habang nagpapatuloy ang laban ni Harley sa bar, pinatakbo ni Joker ang kotse at dumiretso sa gusali para mailigtas siya, pero dumating ang mga depensa ng militar ni Amanda at pinaulanan sila ng mga missile kaya napilitan siyang umatras. Maaaring baliw si Joker subalit hindi biro ang kanyang kasanayan sa pagmamaneho. Sa huli ay nakatakas si Harley sa bar at umakyat sa isang kalapit na bubong at habang sinusubukan niyang tawagan si Joker para sunduin siya, inatake siya ng isang samurai na may hawak na espada. Tumalon ang attacker at si Harley at sa una ay kaya niyang lumaban gamit ang baseball bat. Pero nahulog ang kanyang sandata kaya napilitang wala na siyang magawa, kaso naiwasan ni Harley ang mga atake ng espada ng samurai. Tumakbo siya hanggang sa makakuha siya ng metal na tubo, pero hindi ito naging epektibong sandata kaya bumagsak siya sa lupa na may nakatutok na espada sa kanya at sa halip na saksakin siya, ginamit ng samurai ang pommel ng kanyang espada para masipa si Harley hanggang mawalan ng malay. Dinakip si Harley kaso hindi nahuli ng mga sundalo si Joker. Bagay na ikinatuwa ni Harley at nangako siyang makakalabas siya dito at makakabalik kay Joker balang araw, pero hindi ngayon dahil nawalan siya ulit ng malay. Samantala ang portal ni Amanda ay naging kritikal na at pagkatapos ng pagsabog ay opisyal na itong bukas at pagkatapos makamit ang kanyang layunin, ang unang ginawa ni Amanda ay patayin ang buong team ng siyentipiko. 6 na buwan ang lumipas, si Amanda ay nasa isang isolated na base upang maghanap ng mga voluntaryo para sa kanyang isekai plan. Ito ay isang pasilidad na naglalaman ng mga supervillains na nahuli sa loob ng maraming taon. Sinubukan ng warden ng bilangguan na kausapin si Amanda na huwag gamitin ang mga supervillains para sa kanyang plano dahil hindi tiyak kung ano ang maaaring mangyari kung may magkamali, ngunit pinatahimik siya ni Amanda sa pagsasabi na hawak niya ang Discord chat logs ng warden. Kaya't kung ayaw niyang burahin ito ay mas mabuti pang gawin niya ang sinasabi ni Amanda. Walang nagawa si Wade kundi buksan ang selda kung saan nakakulong si Harley. Parang nasa Norway ang bilangguan na ito dahil may pizza at telebisyon si Harley sa kanyang selda. Pinatay ni Amanda ang telebisyon at sinabing lumabas na si Harley dahil may trabaho siyang ipapagawa. Ayaw man ni Harley, ang mga nakatutok na baril sa kanya ay sapat na panghikayat kaya nagsimula siyang lumakad palabas. Ngunit bago siya umalis ay pinigilan siya ng warden at binanggit na may usapan sila na kung ibibigay niya ang lahat ng gusto ni Harley, gagawin niya ang block 100,000 at sinipa lang ni Harley ang warden at sinabing gagawin niya lang iyon para kay Joker. Dahil dito ay na-taser si Harley at kinakaladkad palabas ng selda at habang nagdadalamati ang warden, lumapit si Amanda at sinabing magmadali dahil may iba pa siyang gustong palayain at tinawag ng warden na baliw si Amanda sa kagustuhan nitong gamitin ang mga mapanganib na kriminal para sa kanyang misyon, pero sadyang baliw talaga si Amanda. Pagkatapos ng lahat, si Harley at iba pang mga bilanggo ay ipinadala sa portal at sa wakas, nagising si Harley na nakapulsos sa isang bench at ang lalaki sa tabi ni Harley ay nagtanong kung nagigising na siya, at naiinis si Harley dahil inaasahan niyang si Joker ang maririnig niya.
Ang lalaki ngayon ay nagrereklamo na nasama siya sa isang babaeng baliw sa kanyang team, ngunit ang lalaki sa tapat niya ay nagsabi na hindi iyon tamang paraan ng pakikipag-usap sa isang babae. Akala niya ay dapat kilala na siya ng lahat habang iniisip ni Harley na gwapo siya at hindi pa niya naririnig ito noon. Siya raw ay isang sikat na artista o kung anuman, pero naiinis siya na hindi siya nakikilala at sa tabi niya ay isang lalaking may suot na sako sa ulo at nang tanungin kung bakit, sinabi lang niya na suot niya ito para itago ang kanyang pangit na mukha dahil siya ay nasa isang misyon para sa kapayapaan. Ngayong lahat ng miyembro ng team ay magkakakilala na, dumating ang lalaking in charge sa kanila at sinabi na malapit na silang makarating sa kanilang destinasyon. Pinapatugtog niya ang mensahe mula kay Amanda na nagsasabing ang 5 sa kanila kasama ang kanyang ahente ay may tungkulin na magtatag at protektahan ang serye ng mga tulay na magsisilbing balangkas, para sa pananaliksik at pagkuha ng mga mapagkukunan mula sa hindi pa natuklasan na teritoryo. Hindi iyon mukhang madaling misyon at nagsisimula silang magtanong kung bakit sila susunod kay Amanda. Ipinaliwanag niya na naglagay siya ng mga bomba sa kanilang leeg, kaya kung susuwayin nila ang kanyang mga utos at susubukan na tumakas o kahit magalit lang siya, pwede niyang pasabugan ang kanilang ulo kahit kailan niya gusto. Kahit na may banta ng pagsabog, hindi pa rin makita ni Deadshot ang dahilan para sumunod kay Amanda kaya't binanggit niya na alam niyang may anak siya at madali niya itong magagawa ng masama. Galit na galit si Deadshot at nagbanta na papatayin niya si Amanda kung sasaktan niya ang kanyang anak, pero sinabi ni Amanda na hindi na kailangan basta't sundin niya ang mga utos. Ngayon na malinaw na sa lahat ang misyon, sinabi ng ahente na ang kanilang mga kagamitan ay nasa mga crate sa likod ng eroplano kaya aalisin na niya ang kanilang mga posas upang sila'y makapagbihis. Bago iyon ay nabanggit ni Harley na dapat 5 sila kaya tinanong niya kung nasaan ang huling tao. Palapit na sanang sumagot ang ahente nang biglang yumanig ang eroplano dahil napatay ang mga piloto. Sa hindi inaasahang paraan ay nag-crash landing sila sa gitna ng isang labanan sa mundo ng pantasya at ang mga kabalyero ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Kaya nagdesisyon silang mag-imbestiga, samantala sa eroplano ay nagawa ng team na mabuhay sa pag-crash landing kaso habang papunta si Harley sa harap, mukhang hindi sinuwerte ang ahente at gayunpaman ay wala siyang pakialam kung namatay ito. Kaya ginamit niya ang isang random na espada na naipit sa eroplano para palayain ang sarili at lumabas upang tingnan ang kanilang sitwasyon. Ngunit nang subukan niyang humakbang sa lupa ay muntik na siyang mahulog, pero sa huling segundo ay nailigtas siya ni Deadshot at habang nagpapalaya ang iba, sinubukan ni Pretty Boy na buksan ang pinto sa kabilang bahagi ng eroplano pero parang naipit ito. Kaya pinalitan niya ang kanyang kamay at binasag ang pinto at nagulat sila na si Pretty Boy pala ay isang meta-human, na nagpapaliwanag kung bakit siya may espesyal na restraining device at habang lumalabas sila, nabigla sila sa mundo na kanilang napuntahan at nagsimula silang magtanong kung totoo nga ba ito. Tinanong nila si Potato Sack Guy kung alam niya ang nangyayari dahil mukhang naniniwala siyang ito ay isang misyon ng kapayapaan, pero wala rin siyang alam at biglang nakita nila ang isang kabalyero na pinatay ng isang grupo ng mga orc malapit sa kanila at dahil tao rin sila, hinatake rin sila ng mga orc. Hindi maintindihan ni Harley ang sinasabi ng mga orc kaya sinubukan ni Pretty Boy na ipaliwanag na sila ay mga tagalabas at hindi kasali sa anumang digmaan na kanilang ipinaglalaban, pero hindi rin siya naintindihan ng mga orc at tinangka siyang patayin agad. Ang mabangis na intensyon at masamang amoy na nagmumula sa mga orc ay nagpapatunay na totoo nga lahat ng ito, hindi pa rin makapaniwala ang iba pero tuwang-tuwa si Harley dahil ito ang uri ng pakikipagsapalaran na palagi niyang gusto. Biglang lumabas si King Shark mula sa likod ng helicopter at nagsimulang pumuksa ng mga orc na parang wala ng kinabukasan. Samantala ay sinimulang harapin ni Harley ang maraming orc hanggat sa kaya niya. Si Potato Sack Guy ay pumatay rin ng mga orc at nalaman natin na siya pala ay si Peacemaker at ayaw ni Pretty Boy na makipaglaban sa mga mabahong orc kaya sinubukan niyang tumakas, pero nang napagtanto niyang hindi siya makatakas ay nag-transform siya upang labanan ang mga ito at nalaman natin na siya pala ay si Clayface. Sa gitna ng kabuluhan, nakuha ni Deadshot ang kanyang kagamitan kaya sinimulan niyang barilin ang mga orc isa-isa. Gayunpaman ay napakarami nila kaya nagdesisyon siyang mas mabuting punteryahin ang kanilang leader. Sinubukan ni Deadshot na i-line up ang kanyang baril, pero may mga bantay ang leader kaya kinailangan niyang maging malikhain at tumalon siya sa ere upang magkaroon ng malinaw na shot at nang makuha niya ang leader sa kanyang sights, binaril niya ito sa gitna ng mga mata. Nang mamatay ang kanilang leader ay natakot ang lahat ng orc at tumakbo palayo at pagkatapos ng labanan,
dumating ang hukbo ng mga kabalyero upang alamin kung ano ang nangyayari at nang makita sila ni Clayface, alam na niya kung ano ang nagaganap. Si Clayface ay nagpapaliwanag kung paano ito nangyari, ngunit malinaw na sila ay na-transport sa isang mundo ng pantasya at sa tingin niya, ituturing silang mga bayani na tinawag kaso sa halip ay ikinulong sila sa piitan. Dumaan ang convoy ng Reyna sa isang nayon na winasak ng digmaan, at habang nagmamakaawa ang mga taga-nayon sa kanya para sa tulong ay malinaw na wala siyang pakialam sa kanila, bumalik sa kastilyo na abala ang mga opisyal ng hari sa panonood ng footage ng labanan laban sa mga orc. Sigurado silang ang tagumpay ay dahil sa pagpunta ng Reyna sa battlefield at pagiging cheerleader. Ang iba pang mas makatwirang tao sa pulong ay nagsabi na wala naman talagang nagawa ang Reyna para tumulong at sa katunayan, libo-libo pa rin ang nagugutom araw-araw. Gayunpaman ay hindi nakikita ng ibang opisyal kung bakit nila kailangang alalahanin ang nangyayari sa mga maruruming magsasaka na hindi kayang bumili ng pinakabagong Bugatti horse. Biglang tumawag ang Reyna ng katahimikan dahil kahit nanalo sa laban, hindi niya itinuturing na ito ay isang tagumpay hanggat hindi pa nauubos ang huling orc sa mundo. Nagsalita ang makatwirang kabalyero at tinanong ang Reyna kung ano ang plano niya para sa mga kakaibang tao na natagpuan nila. Malaki ang naging papel nila sa pagkapanalo ng kaharian kaso hindi iyon pinansin ng Reyna at sinabihan ang kabalyero na kalimutan ang tungkol sa kanila at simulan ang pagplano para sa susunod na labanan. Sinubukan ng kabalyero na ipaglaban na maaaring maging mahalagang asset sila sa digmaan, ngunit tinawag siyang duwag ng Reyna dahil sa pagnanais na gumamit ng tulong mula sa labas. Nagpatawag ang Reyna na tapusin na ang pulong, ngunit bago siya tumayo ay humingi ng pahintulot ang Prinsesa Fian na magsalita at sa tingin niya, ang mga kakaibang tao ay maaaring maging tagapagligtas niya at sinabihan siya ng Reyna na manahimik dahil sinabi na niyang hindi sila gagamit ng tulong mula sa labas. Sa pagtatapos ng pulong, natapos na rin ang diskusyon at di pa rin matanggap ng prinsesa ang kalagayan ng kaharian sa ilalim ng pamumuno ng kanyang ina, habang ang mga bata sa labas ay nagagawan para sa isang piraso ng tinapay, siya ay nakakakain ng pagkain araw-araw at nagdesisyon siyang hindi kainin ang kanyang pagkain bilang tahimik na protesta. Ngunit pumasok sa kanyang silid ang kabalyerong si Cecil at pinaalalahanan siya na ang pag-aayuno ay hindi makakatulong sa mga nagugutom na tao sa labas. Gaano man kadalas niya itong gawin at bagaman may nakakakilabot na panlasa si Cecil pagdating sa hairstyles, nauunawaan ni Fian na tama siya. Gayunpaman ay hindi niya tinawag si Cecil upang bigyan siya ng sermon at tinawag niya ito dahil may pabor siyang hihilingin, samantala pagkatapos dalhin sa bilangguan, nagising si Harley at nakita na silang lahat ay nakakulong kasama ang ilang bihag na halimaw. Napagtanto ni Clayface na kung naiwan sila sa bilangguan ng ganito katagal at wala pang nagpapalaya sa kanila, nangangahulugan iyon na hindi sila tinatanggap bilang mga bayani at naiinis siya dahil sila ang dahilan kung bakit nanalo ang huling labanan, kaya dapat lang na mas maganda ang kanilang pagtrato. Ngunit iniisip pa rin ni Clayface na maaari niyang gawing tama ito at ang pinakamalaking problema nila ngayon ay ang kanilang oras. Dahil ayon kay Amanda kung hindi sila malapit sa transmitter ng higit sa 72 oras, malamang sumabog ang mga bomba sa kanilang leeg. Sa ngayon 12 oras na mula nang sila ay nahuli, ibig sabihin may natitira pa silang 60 oras upang makabalik doon at ayaw ni Clayface kung paano naglalaro ang kanyang sikat na pakikipagsapalaran, pero dahil ganito na ang nangyari ay nagpasya siyang ipagpaliban muna ang pakikipagsapalaran at umalis sa bilangguan. Sinabi ng iba na hindi posible na wasakin ang mga rehas dahil ginawa ito upang pigilan ang mga halimaw, ngunit hindi naman talaga planong sirain ni Clayface ang mga rehas at dumaan lang siya dito. Binanggit niya sa kanila na maghintay muna habang iniisip niya ang susunod na gagawin pero nagbabala siya na maaaring iwanan niya sila bilang bahagi ng kanyang character development. Narinig ni Harley at Deadshot na walang balak bumalik si Clayface para sa kanila, kaya nagsimula silang tumawag ng mga gwardya upang hulihin ito at agad na nakita ng mga gwardya si Clayface at nilagyan ng kadena gamit ang magic handcuffs, kaya hindi na niya magamit ang kanyang mga kapangyarihan. Agad pagkatapos nito ay pinalaya sila ng gwardya dahil oras na ng tanghalian, kahit na hindi matawag na pagkain ang ibinibigay sa kanila at habang nasa hapagkainan sila ay nagtanong si Deadshot kay Clayface kung handa siyang tulungan silang makatakas ngayon, pero sumagot si Clayface na hindi na siya makakatakas dahil sa mga posas na magic na suot niya.
Hindi na siya makakapag-transform kaya talagang nakakulong sila ngayon at biglang lumapit ang ilang ogre sa kanilang mesa at sinubukan na mapaalis ang grupo. Bagaman hindi naiintindihan ni Deadshot ang kanilang wika ay alam niya ang ginagawa ng mga ito dahil marami na siyang karanasan sa bilangguan, at hindi niya hahayaang mangyari iyon. Bago magsimula ng away si Deadshot ay pinigilan siya ni Clayface, sinabing hindi magandang ideya ang magdulot ng kaguluhan ang isang bagong salta. Sana ay kasama nila si King Shark dahil siya ang pinakamalakas sa kanila pero natutulog pa rin ito sa selda. Upang maiwasan ang away habang hindi niya magagamit ang kanyang mga kapangyarihan, sinubukan ni Clayface na pababain ang tensyon kaso hindi siya naintindihan ng mga ogre at sinuntok siya sa kabila ng silid. Pagkatapos nito ay wala nang atrasan kaya't inihagis ni Deadshot ang mesa at nagsimula ang labanan. Kahit kalaban ang mga ogre, mas bihasa sa laban ang team at sinimulang hampasin ni Harley ang pangunahing ogre gamit ang isang mangkok habang tinalo naman ni Peacemaker ang dalawang ogre. Nang dumating ang mga gwardya ay napataob na ng team ang lahat ng ogre at nagtagumpay sila. Pero dahil bilangguan ito, kinuha ng mga gwardya ang kanilang mga punishment wand at pinadapa sila sa lupa. Pagkatapos ay dinala silang lahat sa solitary confinement dahil sa pagdulot ng kaguluhan at pagdating sa loob, nalaman nilang hindi sila nag-iisa dahil may isa pang tao doon. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Rick Flag at ipinadala siya doon sa isang misyon ni Amanda at tila ipinadala rin ang team bilang backup. Naguguluhan ang team kaya nag-alok si Rick na ipaliwanag ang nangyayari at sinabi niya na hindi sila ang unang team na ipinadala doon. Si Rick ang leader ng isang task force na ang layunin ay makipag-ugnayan sa mga tao ng mundong ito sa pamamagitan ng portal na binuksan ni Amanda. Hindi maintindihan ni Deadshot kung bakit kailangang pumunta sa ibang mundo, ngunit naalala niya na nagtatrabaho si Amanda para sa Estados Unidos at kung saan may langis, naroon ang Estados Unidos para angkinan ito. Kaya't dahil dito ay nabigo ang orihinal na team kaya ipinadala ni Amanda ang mga kriminal dahil walang may pakialam kung mamatay sila, wala silang ibang pagpipilian kundi tapusin ang misyon. Kaya tinanong ni Peacemaker si Rick kung alam niya kung nasaan ang transmitter para sa mga bomba sa kanilang leeg. Kailangan nilang makarating doon upang hindi sila mamatay at dahil nawasak na ang helicopter, kailangan nilang asahan na ang transmitter ay malapit sa gate na nagdala sa kanila doon. Nag-alok si Rick na ituro ang daan pabalik basta tutulungan din nila siyang makatakas. Bagaman hindi gusto ng iba si Rick, wala silang masyadong pagpipilian kung gusto nilang manatiling buo ang kanilang mga ulo at biglang narinig nilang rumaragas ang tiyan ni King Shark na kagigising lang mula sa kanyang pagtulog. Sinabi niyang gutom na siya kaya't malapit na niyang kainin ang iba kaso sa huling segundo ay napaniwala nila siyang mas maraming masarap na pagkain sa kabilang bahagi ng pinto kaya't kailangan lang niyang sirain ito. Gustong-gusto ni Shark ang ideya ng masarap na pagkain kaya ginawa niya ang kanyang makakaya upang sirain ang pinto. Ang ingay ay nakatawag ng pansin ng mga gwardya at habang binasag ni Shark ang pinto, sinubukan ng gwardya na gamitin ang wand upang pigilan siya kaso inilihis ni Deadshot ang atensyon ng gwardya habang ninakaw ni Harley ang wand at sinuntok siya mula sa likod, na nagpatambo sa kanya sa kisame. Nagulat si Harley sa lakas ng wand pero nasira ito pagkatapos ng isang gamit kaya't hindi na ito magagamit pa. Nang bumagsak ang gwardya ay nilapitan ni Clayface ang kanyang katawan at tinanggal ang mga tali sa kanyang mga kamay. Nagawa niyang gamitin muli ang kanyang mga kapangyarihan at ang unang ginawa niya ay palayain ang lahat ng mga halimaw na nakulong doon upang lumikha ng isang distraction. Sa gitna ng kaguluhan ay nagawa nilang talunin ang lahat ng mga gwardya sa tulong ng mga halimaw at tuluyang sirain ang bilangguan. Samantala ay papunta si Cecil sa bilangguan sa kahilingan ng prinsesa. Dahil naniniwala siyang ang pagkuha sa tulong ng mga kakaibang tao ay ang pinakamahusay na paraan upang wakasan ang digmaan at maibalik ang buhay ng mga tao sa normal. Hindi sumasang-ayon si Cecil sa kanyang desisyon pero pinili pa rin niyang sundin ang kahilingan ng prinsesa, gayunpaman pagdating niya sa bilangguan, nakita niyang ito ay ganap ng nakubkob. Samantala sa bubong ng bilangguan, magkasundo ang team at ang mga halimaw pagkatapos nilang tulungan ang lahat na makatakas at nang makita nilang papalapit ang karwahe ni Cecil, nagbibiruan silang kakailanganin pa ng higit pa roon kung nais ng kaharian na mabawi ang bilangguan. Pagdating ni Cecil sa harapang gate, hinarap siya ng team pero hindi pa rin nila maintindihan ang sinasabi niya at naalala ni Clayface si Cecil bilang ang nagpadala sa kanila sa bilangguan at nakilala siya ng iba nang makita nila ang kanyang kalbong ulo.
Walang ideya si Cecil sa sinabi nila pero alam niyang pinagtatawanan siya nila kaya inilabas niya ang kanyang espada at tinangkang atakihin si Harley, pero pinigilan ni Shark ang espada gamit ang kanyang mga ngipin at kinain ito ng buo. Subalit pinagsisihan niya agad ito nang tawagin ni Cecil ang espada pabalik at tinataga ang tiyan ni Shark at sa kabutihang palad, nagliwanag si Shark at naghilom ang sugat sa kanyang tiyan, pero malayo pa sila sa pagkakaroon ng mapayapang solusyon. Lumabas si Rick at pinakalma ang lahat bago sila gumawa ng isang bagay na pagsisisihan nila. Hiniling niya kay Shark na iwasang kumain ng mga sandata dahil masama ito para sa kanya at ayaw ni Deadshot umatras mula sa laban, pero sinabi ni Rick na walang dahilan upang lumaban dahil kaya niyang makipagnegosasyon kay Cecil. Mas matagal na siya sa bilangguan kaysa sa iba kaya natutunan na niya ang kaunting wika ng mundong ito mula sa mga orc. Naiintindihan ni Cecil ang sinasabi ni Rick ngunit bawat pangungusap niya ay puno ng insulto kaya't hindi handa si Cecil na makipagtulungan. Malapit na siyang umatake nang maalala niyang personal na hiniling ng prinsesa na makuha ang tulong nila, kaya itinago niya ang kanyang espada at sinabi na dadalhin niya sila sa kastilyo upang makipagkita sa reyna at pagdating nila sa kastilyo, pumasok ang reyna upang marinig ang kanilang sasabihin at nagcast siya ng spell sa kanila upang maintindihan niya ang kanilang wika. Unang nagsalita si Rick at nagpasalamat sa reyna sa pagpayag na makipagkita sa kanila, ngunit may hiling siyang nais sabihin at hindi nakikita ng reyna ang dahilan upang makinig sa kahilingan ng isang bihag pa rin niya, ngunit sinabi ni Rick na may mahalagang impormasyon siya na magagamit sa digmaan. Ang hinihiling lang niya kapalit ay ang pahintulot na malayang makagalaw at sinabi ni Rick na dapat napansinin ng reyna na lalong lumalakas ang mga halimaw kamakailan, ngunit hindi niya alam na ang bagong lakas ng mga halimaw ay dahil sa kanilang mga commander na mga tao mula sa Earth, katulad nila. Nagsimulang napagtanto ni na Harley at ng iba pa kung ano ang nangyari, malamang na ang unang team ni Rick ay binubuo rin ng mga sapilitang bihag, ngunit nang makarating dito ay pinagtataksilan nila si Rick at sumanib sa Beast Empire. Kaya't ang buong dahilan kung bakit natatalo ang kaharian sa digmaang ito ay dahil hindi makontrol ni Rick ang kanyang team. May karapatan ang reyna na magalit sa kanila kaso nagsalita si Peacemaker at sinabing gagawin nila ang lahat upang itama ang pagkakamali ni Rick at ibalik ang kapayapaan sa kanyang lupain. Ngunit kinidnap ng reyna si Rick bilang insurance policy at sumang-ayon si Cecil na payagan silang lumaban sa harapan kasama ang kanyang mga tauhan, ngunit nagpasya na ang reyna at habang pinapalayo si Rick ay sinabi niya sa iba na dapat nilang matapos ang misyon. Kung hindi ay hindi nila matutuklasan ang transmitter dahil siya lamang ang nakakaalam kung nasaan ito. Ngayong wala na siya, sinabi ni Harley na medyo nagugutom siya kaya gusto niyang kumain at dapat din silang kumuha ng pagkain para kay Shark bago niya muling maisipang kainin sila, kailangan din nilang humingi sa reyna na ibalik ang kanilang mga gamit. Pagkatapos nilang makuha ang kanilang mga kagamitan, nagbihis sila at naghanda para sa labanan at habang nagngangalit ang labanan, hindi sila nakialam dahil sinabi ni Cecil na kaya ng kanyang hukbo na manalo nang wala ang kanilang tulong. Iginiit pa rin ni Clayface na dapat silang tumulong upang mapabuti ang kanilang relasyon sa kaharian, ngunit sa totoo lang ay ayaw ni Deadshot na makaharap ang mga halimaw doon, napakalakas ng mga ito at lumalaban ng walang pakialam sa kanilang buhay kaya mahirap silang harapin. Nagtataka siya kung anong klaseng pagsasanay ang dinaanan ng mga halimaw upang lumaban ng ganito. Ngunit hindi iniisip ni Harley na sinanay sila para dito at mas malamang na sila ay na-brainwash, ibig sabihin ay may kalaban silang bihasa sa pag-brainwash ng mga tao at kung ganoon nga ay alam ni Deadshot kung sino ang kanilang kalaban. Ang taong iyon ay dating kaibigan niya kaya iniisip niyang baka makinig ito sa kanya, pumunta sila sa gilid ng fort at sinubukan ni Clayface ang bago niyang kakayahan, hinawakan niya ang pader ng fort at nagpatubo ng butas dito. Hindi alam ng iba na kaya niya itong gawin subalit dahil kaya niyang sirain ang mga pader, tinanong ni Deadshot kung kaya niyang pabagsakin ang buong fort upang hindi na nila kailangang maghirap, sa kasamaang palad ay hindi iniisip ni Clayface na kaya niyang gawin iyon dahil kulang ang moisture dito. Mula nang makarating siya dito ay nararamdaman niya ang tila agos ng mahika sa kanyang katawan at maaaring nararanasan din ito ng iba, ang karaniwang kakayahan ni Clayface ay kontrolin ang luwad sa kanyang katawan, ngunit ngayon kaya niyang kontrolin ang anumang uri ng luwad. Bagaman kailangan pa niya itong masanay, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito at nagsimula silang labanan ang kanilang daan sa mga pasilyo ng fort at habang nagpapatuloy sila, napansin nila ang iba't ibang palatandaan ng brainwashing sa mga halimaw.
Lumaban sila ng walang takot at walang hinto, iginiit ni Deadshot na dapat nilang hanapin ang leader ng mga halimaw upang matigil ang brainwashing at sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang iba't ibang uri ng halimaw at patuloy silang nakipaglaban habang sinusubukang makarating sa gitna ng fort. Sa kabila ng kanilang mga paghihirap, nakarating sila sa isang malaking silid kung saan nakita nila ang dating kaibigan ni Deadshot na si Mindbender, ang eksperto sa brainwashing, at tumawa si Mindbender nang makita si Deadshot at sinabi niyang matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Noong nasa bilangguan pa sila, madalas na inaapi si Ratcatcher ng ibang preso dahil sa kanyang hilig sa mga daga kaya't nakialam si Deadshot, subalit sa halip na makatulong, lalo lang niyang pinapalala ang sitwasyon ni Ratcatcher. Palagi niyang inaabala si Ratcatcher na tulad ng pagbibigay ng keso kapalit ng pagkain nito, paggupit ng buhok habang naliligo at pagbibigay ng mga DVD tungkol sa pagpatay ng mga daga, at dahil sa lahat ng kahihiyan na naranasan niya mula kay Deadshot, nais niyang patayin ito. Ang orihinal na kakayahan ni Ratcatcher ay kontrolin ang isipan ng mga daga, ngunit sa mundong ito ay kaya niyang kontrolin ang anumang halimaw na nais niya at marami dito. Habang nilalabanan ng grupo ang mga wolves ay napagtanto ni Peacemaker na kailangan nilang pabagsakin si Ratcatcher upang matapos na ito. Subalit nang putukan niya si Ratcatcher, nablock ito ng isang malapit na lobo at mahirap makalapit kay Ratcatcher kaya itinuro ni Clayface ang malalaking tangke ng tubig sa itaas nila, pinatumba ito ni Deadshot at bumuhos ng tubig ang bubong. Ngayon na may sapat na moisture, nagawang ganap ni Clayface na kontrolin ang luwad sa mga pader ng kastilyo at gumawa ng hukay sa ilalim ng mga wolves na nagpatambal sa kanila sa maraming palapag. Ngayon na may malinaw na shot, tumarget si Peacemaker ng direkta sa ulo ni Ratcatcher, subalit bago tumama ang bala, sinagip si Ratcatcher ng samurai na babae mula sa simula at may malaking utang na loob si Harley sa babaeng iyon dahil sa paghihiwalay nila ni Joker. Dahil sa pinsalang ginawa ni Clayface sa tore ay tuluyang bumagsak ito sa lupa, kaya sumigaw si Cecil sa kanila dahil sa pagkasira ng lahat at ipinagtanggol ito ni Deadshot sa pagsasabing matatalo sana si Cecil sa labanan kung hindi sila nakialam, at kailangan lang nilang muling itayo ang fort para maging maayos ulit ang lahat. Pero sa ngayon, natapos na nila ang kanilang trabaho kaya't uuwi na sila at samantala sa kastilyo, pinapanood ng Reyna at kanyang mga tagapayo ang labanan at natuwa sila sa resulta, lalo na si Fion na interesado pa rin kay Harley. Kasabay nito ay dinala ng samurai si Ratcatcher sa isang liblib na yungib at pinaalalahanan siya na hindi siya iniligtas dahil sa kabutihan. Nagagalit ang kanilang emperador sa mga palpak kaya't kung magkakamali siya ulit ay wala nang susunod na pagkakataon, alam ni Ratcatcher ito kaya't hindi niya balak mag-fail sa susunod na misyon. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.